Mga lods, alam niyo ba kahapon nung pauwi na ako galing bundok, may nadaanan ako kakaibang bunga. Ito siya, 2 piraso, kulay pula. Yung daon niya, yung parang daon ng patula. Ayan o. Yan, pulang-pula yung bunga niya. Kumuha nga ako ng 1 piraso. Yung balat niya mga lods, makinis siya na medyo matigas. Nakakatakam yung kulay ng kanyang balat. Tapos pag pinisil-pisil mo naman siya, bumabalik lang din siya sa hugis niya. Saka tumutunog. At dahil nga na-curious ako, binuksan ko siya. Hinog-hinog na siya pero wala siyang amoy sa labas. Kahit nga nung binuksan ko, wala rin siyang amoy. Pagkabukas nga ay bumungad sa akin ng kulay dilaw niyang laman at napakaraming buto. Ano kayang prutas na to, guys? Inamoy-amoy ko pa dyan pero wala talaga akong naamoy na kakaiba. At dahil sobrang curious ko nga ay tinikman ko nga siya. Alam niyo ba yung lasa, guys? Napakatamis. Tamis. Pero syempre hindi ko limot. Mamaya hindi pa ako makauwi ng bahay. Malalasaan mo naman siya kahit dumampi lang ng bagyo sa dila mo. Pero wag mo lang nunukin. Ayun yung buto niya yung mga lods, oh. Napakadami. Kulay itim. Pagkatikim ko dyan, tinapon ko na yan. Tapos kinuha ko yung isa. Kinuwi ko na sa bahay yung isa. Para naman ma-search ko kung nakakain ba talaga. Dito ay nalaman ko isa pala siyang uri ng patulang gubat na may scientific name na Trichosantis. Ito yung kanyang bulaklak, oh. Tapos ito naman yung kanyang mga buto, mga lods. So mga lods, wala pang matibay na pagsasuri kung nakakain nga ba yung patulang gubat na nakita ko. Pero dito sa Pilipinas ay ilang lugar, ginagamit nilang dinurog na buto at niluluto sa langis ng nyug. Inilalagay nila sa mga makati na sugat sa balat. At yung iba ginagawang tsaa para sa pananakit ng tiyan, lagnat at malaria. Pero ganun pa man mga lods, mas mainam pa rin kumonsulta kayo sa doktor o sa mga eksperto kung may nararamdaman kayo sa inyong katawan na hindi maganda. So yun lang mga lods, bye bye.